This is Sian Gasa. Handa na bang lahat? Mars, ano ang chika natin dyan? Ang pangbansang marites at pinaka-kontrobersyal na tao sa Pilipinas. Gusto ko i-announce ng Katniel ang kanilang breakup November 30. In-announce ko midnight November 29. Tinuturing siyang the ultimate ghost dahil isa siya sa pinakamahirap hanapin na personalidad sa Pilipinas. Kaya today, susubukan kong hanapin si Sian Gasa. Para magawa yun, kinailangan namin bumiyahe galing Pilipinas papuntang Thailand. Ang goal, mahanap siya at ang asyenda niya, maging friend siya sa social media at higit sa lahat, malaman ang tunay na rason bakit sila naghiwalay ng jowa niya. So guys, dito na tayo sa Thailand. So ngayon, di ko alam saan natin hanapin si Sian, pero tara. Hindi namin alam saan mag-uumpisa, kaya chinek namin ang account niya at may nakita kaming post about sa lokasyon ng kanyang farm sa isang probinsya. Nahanap namin to sa Google kaya bumiyahe kami ng 4 na oras galing Bangkok papunta sa sinasabing probinsya. Baka sakaling nandun siya. Pero habang nagdadrive kami, biglang may nangyari na hindi namin inaasahan. Pa tayo makadiretso kasi tingnan niyo, uusok na siya. Biglang nag-overheat ang sinasakyan naming kotse. Sa sobrang layo nitong location na to guys, hindi na kinaya ng kotse. Problema namin ngayon, wala kaming kakilala dito kung saan yung paggawaan. Yan no, puro mga nakapasatay. Dinala namin to sa mekaniko pero kailangan daw ito ibalik sa Bangkok. Yan guys, nakailang na kami mekaniko. Hindi talaga nila maayos. At pagdating sa Bangkok, mas lalo pang lumala ito. Bumalik na kami ng Bangkok pero bumigay na yung gulong. Sobrang layo nung farm ni Sian. Oras ngayon ah. Kanina pa kami nagdadrive 3:57 na dito ng madaling araw. One eternity later. Almost 2 weeks sa wakas. Okay na siya. Pumunta na agad kami habang may araw pa. Medyo malayo ito at bago makarating, madami kang madadaanan na pasikot-sikot. At kahit malapit ka na, ay parang maliligaw ka pa. Ito ba yun? Temple naman to. Saan ka dadaan dito? Saan kaya dito? Habang papalapit sa asyenda, pasikip na pasikip ang daanan. Sige, sobrang tagong-tago pala to guys. Dito mahanap basta-basta, grabe si Sian. Sa labas nito may nadaanan kaming mga abandonadong bahay at sasakyan. Parang abandonado naman to. Ano? Oh my gosh. Parang abandonado na to eh. Ito yung mga papunta sa mga abandonadong lugar guys eh. Sikip na ng daanan. Masyado nang masikip ang daanan dito kaya hindi kayang pasukin ng sasakyan. Kaya iniwan namin at nag-decide na lang lakarin. Pero habang papunta, biglang may dumaan sa likod namin. Kaya nag-decide akong tanungin. Tanong kaya natin? Papunta ito sa direksyon ng lokasyon, kaya malakas ang kutob namin na makikita na namin siya. Tao ni Sian yun guys. Pero pagdating namin doon, ito ang tumambad sa amin. Yan no, so parang liit. Ba't ganun? Saan hindi pagawa? Abandonado siya. Wala kaming makitang tao kaya chinek namin sa loob baka may natutulog dito. Abandon siya. Kaya in-explore ko na lang kung anong meron sa loob. May mga ano po, mga ibang bote guys. Yung mga gamit at tiles ng banyo dito, halos bago pa. Tulugan ata to. Sian. Wala guys. Tulugan yung dito sa taas. Pati mga switch ng kuryente kumpleto at meron din tangke ng tubig sa labas. Tapos dito yung mga naiwan pang tiles oh. Para dito siguro yan. Pero ang ganda. Ang ganda dito guys, sobra. Ano ba yan? Ito ba yan yung pananim niya? Mukha ba? Ayan yun. Ngayon ba itsura nun? Hindi ko yun. Comment nyo naman kung ito ba yun yung pananim. Kasi hindi ko alam yun. Sobrang lawak nito pero nakakapanghinayang dahil hindi namin sila naabutan dito. Ito yung nakita ko sa post niya dati. Sobrang lawak guys, promise. Sobrang lawak nito. Pero abandon na siya guys. Sa point na to, tinanggap na lang namin na wala ng tsansang makita siya. Pero habang nag-iikot kami dito, may nakitang isang post si Dayan. Meron pa dito isang farm oh. Sino yan? Si Sian Gasa. Siya yan? Oh my God, saan yan? Hindi lang pala isa ang farm niya. Kaya dali-dali kaming umalis para puntahan ang isa sa mga trip gawin ni Sian. Okay guys, balik tayo ng Bangkok. At yun ay... Dito nagtanong-tanong ako baka may nakakakilala sa kanya. Ang una kong pinagtanungan hindi siya kilala. Pero nang tinanong ko ang staff,
Sakto natatandaan siya ng staff dito. Kaso nga lang, Dadaan daw siya dito pero nakalimutan niya na kung kailan. Kasi ang dami daw bisita dito. wala pa rin kaming clue saan makikita ang taong to hanggang sa nakatanggap ako ng isang mensahe. Medyo nabigla ako sa sinedyang lokasyon dahil matatagpuan dito ang mga kakaibang lugar sa Thailand. Dito. Dito daw siya. Check natin kung sino kaya dito. Nakilala niya si Ian Gasan dito daw. Hanapin natin. Oo, hanapin natin. Ayon sa kanya, matatagpuan daw si Sian sa isang isla. Kaya hindi na kami nagsayang ng oras dahil kinabukasan, Sabing layo na nito guys. Dito kaya siya. pagdating sa isla, nagantay kami ng confirmation kung papayagan kaming makapasok kung saan siya. At nang matanggap namin to, pinadiretso na kami sa lobby. So guys, nandito na tayo ngayon sa my location. So dito daw namin imimit. Makikita ba natin siya mamaya? Makikita natin si Sian talaga. Nagantay kami dito pero after ng ilang minuto, nakatanggap kami ng mensahe na pabalik na pala siya ng Bangkok. Kaya nagmadali kaming bumiyahe pabalik pero napaisip ako, baka ibang Sian ang tinutukoy ng kasama ko. Pero sure na yun sir, si Sian Gasa talagang makikita natin. Hindi si Ian Lim. Hindi ko lang kayo nagtatagpo dito. Hindi po sir, ang tagal na ni Sian pero hindi pa kami nagkita dito. Pinapunta kami sa isang sikat na mall para dun daw siya i-meet pero ayon sa driver, mas mahirap daw maghanap dun dahil sobrang laki at malawak ang establishmento. ไปช้อปปิ้งมอลล์บอกไป20ผมก็ไปแต่อันนี้พี่ไปเอ็มสเปียร์พี่รู้ไหมมันไปยูเทิร์นนู่นนะซอย24นู่นนะ 20 ก็2 ครั้งด้วยนะคะพี่ At di nga siya nagkamali dahil pagdating namin dun, sobrang laki pala talaga ng mall. Oh my god guys, this is it. Nagmadali na kaming hanapin siya dahil meron lang daw siyang 10 minuto bago bumalik sa business meeting niya. Pero mukhang hindi pa matutuloy dahil hindi namin mahanap ang lokasyon niya. Ground floor to sir. Doktor mo to eh. Hanapin lang natin yung buong baho. Ground floor, so ito G to eh. Dito ba? Diretso? Baka sa loob sir. Ito madami pa kasi. Chinese dim sum bro. Chinese dim sum. Dami. Baka doon na. Nagtanong na rin kami sa information para mas mabilis namin mahanap pero ilang minuto na ang nakalipas, hindi pa rin namin siya makita. Grabe, laki pala nito sir. Pasarado na ang mall kaya tinanggap ko na lang na hindi na namin siya makikita hanggang sa... Ito. Ginda. Dito ata sir. Ayun. Yan siya. Nakita na namin sa wakas ang pambansang Marites ng Pilipinas. Oh my gosh. Grabe, famous si Sian dito. Yan na, binipicturean siya guys eh. Grabe, nakita pa nila dito no. Mga Pinoy din to no. Kinausap namin siya agad para malaman ang kanyang kwento at mga nalalaman niya sa social media. Tayo siya. Okay. Sabay di May. Relax ka lang ba daw? Okay ka lang dito? Kinchana. Panlaban sa Olympics eh. Pinay talaga yan. Pinay siya. Galing nga nila. Pina-check ko na din ang mga videos ko kung ano pang pwedeng ma-improve dito. Reaction video ni Sian. Chapatid. May silbi na. May silbi. Yung akin kasi yung content ko walang kwenta eh. Yung mga abandoned places. Solid no. Kasi kung nga lang, yung 30 million views. 30 million. Magkano palo ng kita dito? Atin-atin lang baka. What? Build ko na talaga kasi inaabangan ka na no. Oo. Kasi ang Dito nagtanong na ako ng medyo seryoso bakit hindi nakamonetize ang kanyang mga video. Sa'yo sir, hindi mo i-monetize? imagine, naninira na ako ng buhay tapos pinag-aakitaan ako. What? Pangit lang pag nakamonetize. Nagkakitaan ko yung buhay ng ibang tao. Which is hindi maganda. Pero naging scammer talaga ako. One chapter ng buhay ko. At hindi ko itatanggi. Pero, tatsin nyo na, i-define na yung buong buhay ko. Buong pagkatao. Correct.
Pero lupit ng content. Ano? Grabe ang views, no? Kaya nagtanong na ako sa kanya kung pwede ko ba siyang maging friend sa social media. Limited lang ang tinatanggap niya, friend. Ano sir, Clint, ano ba yung pinaka-content? Kakapakita ko sa'yo, number of friend ko. Kalang baka makita ng mga bold ko. 822 lang. Oh my God. Limited lang yung mga kaibigan niya. Kasi legit lang yung ina-accept ko. Ano na ako? Ayun sir, Habang nasa mood pa ako, baka magbago. Ito sir, nanginginig tuloy ako sa'yo. Blackpink pa ako. Eto na. Ayun na, accept na. I-accept niya na sana, nang bigla na lang. Tangina, pogi mo dito. Sino yung mga mukhang tanga sa'yo? Ba't ganun cover photo mo? Kaya ka naman. Yung ang baduy. Ano ganitong cover photo? Ayun na. Good boy sir. Tangina, parang may achievement na malaki. Thank you sir. Friends na tayo, Yes, sa Facebook. opo, Sa Facebook pala. Sa personal sir, pwede po ba? Ha? Sa personal. Tignan muna natin. Ayun. Siyempre, kailangan may pagsamahan muna kayo. Ayun. Speaking of pinagsamahan, hindi namin inaasahan na isasama niya kami sa kanyang farm. Kasama talaga kami? Dito tayo sa kotse ni Sian Gaso. Oh my gosh. Wait lang. Ay, kinatatawa ako. Sa totoong buhay pala, normal na tao lang din siya na parang bata na masiyahin. At kahit ngayon niya lang kami nakilala, hindi niya nakakalimutan magpaalala. Balaan na magkakaroon kayo ng basher sa comment section na kailangan yung delete-delete. Tatawagin kayong scammer enabler, scammer promoter. Kabisado ko na yan. 7 years na yun. I'm responsible enough para protektahan yung mga tao sa paligid ko. Example, close na close kami pero may isang connection, walang nadidikit sa kanya sa pangalan ko. Kasi responsible ako, yung iba niya, content lang ng content. Meron na palang nadadamay, meron na palang napapangamak. At after ng ilang araw ng paghahanap ay sa wakas, nahanap na namin ang Hacienda Gasa. Ano yung message mo sa mga mga marites sa Pilipinas? Sana magbagong buhay na kayo, no? Kasi wala talagang mararating ang mga taong nakikialam ng buhay ng may buhay, no? Tama ba? Okay bang manggaling sa akin yan? At nang tinanong ko siya kung bakit sila nag-break ng jowa niya, ito ang sagot niya. Mars! Ano rin chika natin dyan? Subscribe kayo kay Clint Losada. Yun, thank you guys. Love you. Bye-bye. God bless you. God bless you. Hindi tayo yan.